Isang 7 kulay na hiyas ang nalaglag mula sa prize machine, at bumulala si Nox sa pagkamangha na isa itong rainbow-colored highest-ranked trait. Pinanood niya habang ang 7 kulay na globo ay nagiging isang scroll. At sa pagbubukas nito, naisip niya sa sarili na hindi pa siya nakakakita ng anumang katulad nito noon at isa itong bagong trait ng Inner Lunatic. Habang binabasa ang nilalaman, na naglalarawan sa trait na tinatawag na synchronization, nagsasabing kapag ang isang manlalaro ay nakakaranas ng espesyal na pagbabago, nagsasabay, synchronize, sila sa realidad ng nakaraan na kanilang kinakaharap at kinukuha ang backup data. Nagnilay si Nox na ang backup data ay tiyak na tumutukoy sa kung anong nangyari noong una siyang pumasok sa Inner Lunatic nang ang synchronization rate ay huminto sa 71%. Ipinagpatuloy niya ang pag-iisip na ang synchronization ang siyang nagpapahintulot sa kanya na maunawaan ang kanyang nakaraan bilang Nox von Rainhover at sa madaling salita ay isa itong proseso ng muling pagbawi sa kanyang sarili. Nangatuwiran pa siya na kung nais niyang mabuhay bilang Nox, bilang paksa ng katawang iyon, kailangan niyang maunawaan ang kanyang sarili lalo na kapag nakakaranas ng isang espesyal na pagbabago sa ilalim ng mapulang langit. Iniulat ni Duff kay Luna na sa tingin niya ay magiging mahirap ang sitwasyon. Idinagdag na sa kabila nito, hindi siya sigurado kung dapat bang suportahan ng Lunatic ang mga puwersa ng paksayo ng imperyo. Sumunod si Mari na nagsasabing tama si Duff at bagaman susunod siya sa anumang desisyon ni Luna, naniniwala pa rin siyang hanggal ang naging kilos ng Rookie, na itinuturo na sa kabila ng pagiging kabilang sa Lunatic, kumikilos ito kasama ang prinsesa, na walang kaibahan sa kanilang kaaway. Hawak ang kanyang espada, nagnilay si Luna na ang prinsesa ay nasa unahan ng paglilinis sa Lunatic. Hanggang ngayon, at ang pakikipagtulungan nito sa gayong tao ay maaari ngang ituring na pagtataksil, ngunit nag-aalinlangan siya. Pagkatapos ay ipinahayag ni Duff ang kanyang paniniwala na si Nox von Rainhaver ay hindi ganoong uri ng tao. Sumang-ayon si Luna, na nagsasabing kung talagang pinagtaksilan sila nito, ang Lunatic ang una nitong pupuntiryahin bilang pinakamalaking variable bago magsimula ang digmaan dahil iyon lamang ang tanging paraan para makakuha ng anumang bentahe ang prinsesa. Napagpasyahan niya na si Nox ay may iba pang layunin. Napabuntong hininga si Marin sa pagkadismaya, na nagsasabing hindi niya maintindihan kung bakit ito kumikilos ng ganoon katuso at may mga limitasyon ang pagiging sobrang absurd. Samantala, naisip ni Luna sa sarili na hindi kailanman sinubukan ni Nox na lutisin ang mga bagay kasama ang iba at sa halip ay ginagawa ang lahat ng mag-isa, na hindi maiwasang magdulot ng pag-aalala sa kanya. Nagnilay siya na masyadong maraming pasanin ang dinadala nito sa kanyang balikat at kahit sa tunay na mapanganib na mga sandali, patuloy nitong pinapagod ang kanyang sarili. Nakatingin sa langit, nagtaka si Luna kung ano nga ba talaga ang pinaplano ng Rookie. Sa tirahan ng pamilyang Steel Reiner, sinuri ni Lober ang sitwasyon, na nagsasabing nakikita niyang si Nox von Rainhover ay naghahanda para sa digmaan kasama ang prinsesa at hinihiling sa angkan na sumusunod sa kanya na ipakita ang suporta nito ng naaayon. Nakikinig ng mabuti si Emma at nagulat nang biglang tumawa si Lober at hinampas ang mesa, na nagdedeklara na syempre ay dapat nilang suportahan si Nox von Rainhover. Namangha siya sa loob niya kung gaano kadali nitong ginawa ang desisyon, pagkatapos ay tinanong kung nangangahulugan ba iyon na sinusuportahan nila ang House Rhine. Sumagot si Lober nang may mayabang na tawa na ang pagsuporta sa House Rainhaver ay katawa-tawa, na nililinaw na ang sinusuportahan niya ay hindi ang angkan kundi ang kanyang manugang na si Nox. Ipinaliwanag niya na kahit noon pa man ay kailangan niyang kalkulahin ng malinaw ang tubo at luji at sinusuportahan lamang niya ang talento at kapasidad ng kanyang manugang na itaas ang sarili nitong angkan, na siyang posisyon ng House Steel Liner. Pagkaraan, nakaupo sa pag-iisip si Talia matapos marinig ang mga salitang ipinarating ni Emma mula kay Lober, na nagsasabing bagaman sinabi iyon ng kanyang ama, hindi niya mapigil ang mag-alala kay Nox. Idinagdag niya na tila naging malapit ito kamakailan kay Eleanor, na binabanggit na nakita niya ang dalawang patungo sa pinakataas ng bulwagan ng Sida kung nasaan ang prinsesa, at balisa siyang nagtaka kung may relasyon ba si Nox sa iba. Inaliw siya ni Emma sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na isa itong pakikipagpulong sa prinsesa mismo, at ang pakikipagkasundo sa prinsesa ay nakansela na maaaring maging maswerte para sa kanya. Gayunpaman, patuloy na nag-alala si Talia, inaalala na si Nox ay may suot na parehong kwintas gaya ni Eleanor, at nagtaka siya kung kahit kanselado na ang pakikipagkasundo,
may isa pang komplikasyon na naidagdag, inaamin na hindi niya mapigil ang magkaroon ng ganoong mga isipin. Pagkatapos ay lumuhad si Emma at tapat na tiniyak sa kanya, tinatanong kung sa tingin ba niya ay talagang ang iiwan ni Knox ang kanyang kasintahan at iginiit na hindi siya nito kailanman iiwan mag-isa. Pinagmasdan ni Talia ang kanyang sarili at inamin na totoo iyon, ngunit pagkatapos ay nagpasya na hindi ito maaari. Idineklara niya na kapag ang pakikibaka para sa kapangyarihan ng imperyo ay natapos ng ligtas, magbibigay siya ng malinaw na babala sa mga nakapaligid dito, iginiit na si Knox ay dapat na mapunta sa kanya. Hinimok siya ni Emma sa pamamagitan ng pagpapatibay na kahit ano pa ang sabihin ng sinuman, si Knox ay nakatuon sa kanya at pinayuhan siyang magtiwala rito at tumuon muna sa isyu ng paghalili. Habang ang madilim na langit ay nagbubuhos ng nakalulungkot na ulan, naglalakad si Theo sa isang mahabang koridor kasama ang kanyang bantay na si Christopher, nawawala sa pag-iisip, nagninilay na maliban na lang kung may maganap na malaking pagkakamali, ang pakikibaka para sa kapangyarihan ng imperyo ay malamang na maging eksklusibong entablado ng unang prinsipe. Isinaalang-alang niya na kapag nangyari iyon, ang mga puwersang nagbabanta sa House Rainhofer ay lalago rin at maaaring harapin nila ang isang sitwasyon kung saan ang mismong pag-iral ng angkan ay nakataya. Kaya, kailangan nilang maghanda ng mga kontrahakbang. Sa kontekstong iyon, naalala niya na idineklara ni Knox na susuportahan nito ang prinsesa, at kinwestiyon niya kung ipinapahiwatig ba ni Knox na tatalikuran nito ang pangalang Rainhofer o marahil ay higit pa roon. Naging nakakatakot ang tingin ni Theo nang maalala ang isang babalang para sa kanya bilang Theo von Rainhofer, ang pinuno ng House Rainhofer, na ang kanyang anak na si Knox von Rainhofer ay papatayin siya kung kinakailangan. Sa pagpasok sa conference chamber ng Rainhofer, isang anunsyo ang ginawa na ang patriarka ay papasok na. Si Gray, ang panganay na anak, ay may suot na masamang ngiti, at nang nakaupo na sa posisyon ng pinuno, sinabi ni Theo na naniniwala siyang nauunawaan ng lahat kung bakit ipinatawag ang Council of Elders. Si Barl von Rainhofer, ang nakatatandang kapatid ni Theo sa ama, ay tumugon na batid niyang nahaharap ang patriarka sa isang malaking desisyon sa kasalukuyang sitwasyon, idinagdag na ang problema sa pagitan ng pamilya ng imperyo at House Rainhofer ay hindi madaling mahahawakan. Si Tas von Rainhofer, ang nakababatang kapatid ni Theo, ay nagpatuloy na dahil sa insidente ng pakikipagkasundo sa pagitan ng bunsong anak ng patriarka na si Knox von Rainhofer at ng prinsesa, ang relasyon sa pagitan ng unang prinsipe at House Rainhofer ay umabot na sa pinakamalalang punto. Iginiit niya na bilang patriarka, hindi ito maaaring palampasin ni Theo, na napapansin na ang kamakailang paboritismo ng pamilya ng imperyo sa banal na pamilya ay samobra na at hinimok siyang gumawa ng desisyon. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon kay Theo, na lumilikha ng hindi nakikitang presyon. Sa sandaling iyon, si R.S. von Rainhofer, ang nakababatang kapatid na babae ni Theo, ay nagmungkahi na mayroong isang opsyon na makakaiwas sa anumang pagdanak ng dugo. Sa utos ni Theo na magsalita siya, iminungkahi niya na dapat nilang ayanunsyo ang kanilang suporta para sa unang prinsipe at, bilang kapalit, talikuran si Knox Rainhofer, ang kanyang bunsong anak. Nabigla si Theo sa mungkahi na ito, at hindi napigilan ni Christopher ang kanyang sarili na bumulalas sa protesta. Gayunpaman, bigla siyang tinamaan ng isang nagpaparusang puwersa na naging sanhi ng kanyang pagbagsak, hindi makahinga, habang pinagagalitan siya ni Barl dahil sa pangahas na pagsasalita ng walang pag-iingat sa silid bilang isang hindi inanyayahang basalyo. Sa galit, hinampes ni Theo ang mesa at idineklara na sapat na ito. Pinagagalitan si Barl von Rainhofer at sinasabing ang kanyang mga kilos ay sumisira sa kapaligiran ng konseho. Sumagot si Barl ng may paghamak na nangangatwiran na dahil sa pagkandili ni Theo sa sariling pamilya kaya kumikilos ng ganoon kapangahas si Knox. Pagkatapos ay ipinahayag ni Gra ang kanyang pananaw na nangako ang emperador na si Esteban na titiyakin ang pantay at tamang karapatan sa lahat ng madidilim na pamilya ng walang diskriminasyon. Ngunit ang pangakong iyon ay hindi natupad dahil ang emperador ay nag-alala lamang sa pagpapayaman sa sarili. Ipinagpatuloy niya na kahit gaano pa kaangal si Esteban, ang House Rainhofer lamang ay hindi makakapag-alis sa kanya at sa makatuwid ay dapat nilang gamitin ang kapangyarihan ng mga demonyo. Idinagdag niya na nakatanggap siya ng mga ulat na ang unang prinsipe ay nakipagsabwatan sa mga demonyo, ngunit kinwestiyon kung ang mga demonyo ba ay tunay na mapagkakatiwalaan.
para lamang magpasya na ang mga tao ay hindi man lang makapagtitiwala sa isa't isa, kaya ang mga demonyo ay wala ring kaibahan. Sa galit, tumayo si Theo mula sa kanyang upuan at tinanong kung paano nagawa ng panganay ng House Rainhafer na humiram ng lakas sa mga pumatay sa sarili nitong ina. Si Gra, na hindi na mapigilan ang sarili, ay sumigaw pabalik na ang tanging ina na kinikilala niya ay ang nasa tabi niya. Pagkatapos ay hinamon niya si Theo, tinatanong kung dahil ba sa si Knox von Rainhofer ang anak ng babaeng minahal ni Theo kaya nais niyang ilagay ito sa posisyon ng patriarka, at kung dahil ba sa si Grain ay hindi niya anak, kaya tinalikuran na siya ng sariling ama. Hindi na makapakinig pa, ipinatawag ni Theo ang kanyang espada, itinutok ito ng direkta sa kanyang panganay na anak, at galit na idineklara na tinatanggalan niya si Grain von Rainhofer, ang kanyang panganay na anak, ng maluwalhating pangalan ng Rainhofer. Inutusan niya itong isama ang mga sumusunod sa kanya at umalis agad, nagbabala na kung hindi sila susunod, papatayin niya silang lahat kung nasaan man sila nakatayo. Nang umagang iyon sa estate ng Rainhofer, habang itinatali ang kanyang kurbata, nagnilay si Knox na ngayon ay tunay na silang nahati sa dalawang magkaribal na paksayon, ang isa ay kay Prinsipe Louis, at ang isa ay kay Prinsesa Penelope. Napansin niya na ang mga sumusuporta kay Prinsesa Penelope ay karamihan ay nagmumula sa mga unit sa kanyang panig, kabilang sina Astrid at Noah von Trinity, si Eleanor mula sa Calabang Merchantry, ang House Ginos na nagsisilbi kay Penelope, at ang House Streliner. Nakita niyang nakakagulat na si Pericelas, na kinasusuklaman ang pagkamaharlika, ay sumuporta sa prinsesa, tila dahil mas hindi niya gusto ang unang prinsipe. Isinaalang-alang pa niya na si Leon na lang ang tanging masasabing sumusuporta sa unang prinsipe, bagaman isa itong hindi maiwasang pagpili para sa kanyang angkan at hindi isang aktibong pagsuporta. Sa mga natitirang madidilim na pamilya, napansin niya na ang House Sutter ay nananatiling neutral, malamang dahil ang kanilang posisyon sa kanluran ay nangangahulugang mas kaunti ang sinfil na pagpigil, na nag-uudyok sa kanila na maniwala na hindi ito gaanong mahalaga kahit sumiklab ang digmaang sibil, dahil ang Orheim ay mawawalan ng puwersa upang umabot sa ganoong kalayong kanluran. Napagtanto niya na bilang Knox von Rainhofer, tuluyan na siyang humiwalay sa pagiging neutral at ngayon ay ganap nang nakatayo kasama si Prinsesa Penelope dahil kailangan niyang protektahan ang mga unit na piniling sumunod sa kanya at alisin ang panganib na dulot ng bad ending maker na si unang Prinsipe Louis. Gayunpaman, kinilala niya na ang desisyong ito ay lumikha ng problema. Si Christopher, na mukhang nag-aalala, ay nagulat na sinabihan siyang ang Council of Elders ng House Rainhofer ay ipinatawag at nahati sa dalawang paksayon dahil sa panloob na alitan. Ipinaliwanag niya na ang isang paksayon sa pamumuno ni Graham von Rainhofer ay naglalayong pabagsakin ang sistema ng imperyo ng Orkheim habang ang isa naman na pinamumunuan ni Theo von Rainhofer na patriarka ay naglalayong panatilihin ang rehimen ng imperyo. Sinuri ni Knox ang sitwasyon na nagwiwikang si Grain ay nagdulot nga ng gulo sa huli, ngunit itinuro na ang House Rainhofer ay hindi dapat magkaroon ng sapat na puwersa upang atakehin ang pamilya ng imperyo at ang Black Sword Knights ay hindi kikilos ng walang pahintulot ng patriarka. Nag-atubili si Christopher bago ipinagpatuloy ang kanyang ulat, na sinasabing nabalitaan niyang ang batang master na si Gra ay nakipagkamay sa isang demonyo. Ang pagbubunyag na ito ay nagpagulat kay Knox habang ipinapaliwanag ni Christopher na hinanggad ni Grain na gamitin ng mga demonyo upang itumba ang imperyo ng Orkheim, ngunit ang patriarka ay tuluyan na itong pinalaya sa House Rainhofer. Idinagdag niya na ang mga opinyon ng mga retainer tungkol kay Knox ay naging napakatalas, bahagi dahil sa kanyang pagtatangkang bumuo ng ugnayan sa pamilya ng imperyo at sa kanyang nakaraan, at ang impluwensya ni Priscilla sa loob ng Council of Elders ay lumago ng higit sa inaasahan. Napansin pa niya na kasalukuyang marami ang mga taong hindi nagtitiwala sa pangalan ni Knox von Rainhofer. Nilinaw ni Christopher ang sitwasyon habang si Guthrie naman na nakahalukip-kap ang mga braso ay nagtanong kung paano nagawa ni Grain na umabot sa punto ng pakikipagkasundo sa mga demonyo upang atakehin ang imperyo. Nagpahayag si Knox sa loob niya ng kawalang kasiyahan, nagtataka kung ang bastos na si Grain ay nawalan na ba talaga ng bait. Pagkatapos ay hinahawakan ang kanyang sentido sa pag-iisip, tinanong niya kung sinong demonyo ang maaaring sumusuporta rito bagaman inakala niya na malamang ay hindi ito kilala. Sumagot si Christopher na hindi nga ito kilala at idinagdag na ang patriarka ay nagdeklara na hindi siya susuporta sa alinmang paksayon,
na sinasabi lamang na tiyak na parurusahan niya ang batang Master Gra bago umalis sa bulwagan. Hindi nag-atubili si Knox habang tinatanong kung ano ang mangyayari sa kanyang parusa. Sumagot si Christopher na wala pang napapagpasyahan, ngunit idinagdag na kung magpapatuloy si Knox sa pananatili sa tabi ng prinsesa ng ganoon, ang sitwasyon ay hindi magmumukhang favorable para sa kanya. Sa pagkarinig nito, sinuri ni Knox sa loob niya na isa itong hindi inaasahang takbo ng mga pangyayari. Nagninilay na sa orihinal na kwento, si Grain ay tahimik na nagtatayo ng lakas sa puntong iyon. Subalit ngayon ay aktibo na siyang kumikilos, kinukuha ang awtoridad ng imperyo at itinataas ang sarili sa pinakamataas na posisyon. Isinaalang-alang pa niya na lumalala ang mga bagay dahil humihiram si Grain ng kapangyarihan mula sa mga demonyo at pagsasamantalahan ni Theo ang kaguluhan ng digmaan upang alisin siya, ang itinakdang tagapagmana, at isecure ang posisyon nito sa loob ng Council of Elders. Nangatuwiran din si Knox na si Grain, dahil sa pagiging sobrang maingat sa kalikasan, ay hindi siya aatakihin ng padalos-dalos, kundi maghihintay ito hanggang sa maging pabaya siya o mag-isa. Matapos ang kanyang mga pag-iisip, ipinahayag ni Knox na nakuha na niya ang sitwasyon sa ngayon at pinuri si Christopher sa magandang trabaho nito. Nagmakaawa si Christopher na ang batang master ay kailangan ng House Rainhofer. Ang kahilingang ito ay nagtulak kay Knox na pagnilayan na ang pagtulong kay Theo von Rainhofer ay magiging problema dahil si Theo ay magiging isa sa mga huling kontrabida matapos masapi ng isang demonyo. At kahit sa Inner Lunatic, ang mga pattern ng pag-atake nito ay nakakatakot na mapanganib. Napagpasyahan ni Knox na anuman ang sitwasyon, si Theo ay tiyak na kanyang kaaway, at bukod dito, sumumpa na itong papatayin siya. Naalala niya ang sandaling minsang idineklara niya na maaari niyang patayin si Theo von Rainhofer. Sa pagpapatuloy ng kanyang pangangatwiran, naisip ni Knox na ang patriarka ay nabigyan na ng babala tungkol dito, at dahil sa kanyang ugnayan sa pamilya ng imperyo, ang mga retainer ay tinatrato siyang traidor, na nag-iiwan sa kanya na walang posisyon sa angkan kung saan siya makakatayo ng may dignidad. Sa makatuwid, nagpasya siya na ang sarili lamang niya ang maaari niyang pagkatiwalaan at kumilos ng naaayon. Pagtalikod, sinabi ni Knox na hindi nagbago ang kanyang isip, ipinapaliwanag na mayroon siyang sariling mga dahilan upang tulungan si Prinsesa Penelope at magtutuon siya sa paghinto sa unang Prinsipe Louis. Yumukod si Christopher at pinagtibay na susunod siya sa kalooban ng batang master. Kung saan sumagot si Knox nang may ngiti na may tiwala siya rito. Habang naglalakad palayo si Knox, nakaramdam siya ng hindi komportable at inamin sa sarili na hindi niya alam kung gaano pa karaming oras ang natitira para sa kanya bilang kanyang sarili, ngunit gagawin niya ang lahat sa kung anong mayroon siya. Samantala, sa lecture hall, ipinagpatuloy ni Professor Ross ang kanyang aralin, na nagsasabing mabilis niyang re-reviewin ang nakaraang sesyon bago magpatuloy at ilalapat nila ang teoryang itinuro ng araw na iyon sa nilalaman ng nakaraang aralin. Sa loob niya, pinag-iisipan ni Ross kung bakit si unang Prinsipe Louis, sa kabila ng pagpapatibay ng kanyang kapangyarihan, ay tila nagmamadali na magsimula ng digmaan. Nagbakasali siya na may ibang paksayon na malamang ay nanguudyok kay Louis, napapansin na ang prinsipe ay mababaw ang isip at mabilis magbunyag ng tunay na kalikasan, at malinaw na inaalala ang mayabang nitong ugali at paghamak sa mga karaniwang tao. Naalala ni Ross ang isang naunang insidente ng ang Prinsipe Louis ay galit na itinumba ang mga upuan at nagdulot ng gulo sa klase, sumisigaw na hindi siya dapat dumadalaw sa mga aralin kasama ang mga karaniwang tao na itinuturing niyang basura at mayabang na nag-aangkin na sa isang salita lang mula sa kanya, lahat ng mga instruktor at propesor ay maaaring mamatay. Naalala rin niya ang isang sesyon ng pagsasanay sa espada kung saan, matapos tamaan ng minsan ng isang kalaban, si Louis ay nagngit-ngit sa galit, idinedeklara na isang mababang uri ang nang-ahas na ihambing ang sarili sa kanya at nagbabantang tuturuan ng bastos na karaniwang tao ng lugar nito, nagbabala pa na ang pagtakbo ay magpapabawas sa saya nito. Naalala ni Ross kung paano iwinasiwas ni Louis ang kanyang espada, na naging sanhi ng pagtalsik ng dugo habang ang isang estudyante ay sumisigaw sa sakit, humihikbi na masakit ito at tinatawag ang propesor. Nawalan ng binti ang estudyante at nakahiga na nanginginig sa lawa ng dugo. Nagnilay si Ross na bagaman ang mga panuntunan ng akademya ay nagbabawal sa paggamit ng totoong mga espada, walang pakundangan itong ginamit ng prinsipe, at gaya ng ipinahiwatig mismo ni Louis, walang paraan upang kalabanan siya.
Kinwestiyon niya kung siya ba mismo ay nagbago kahit kaunti bilang tao mula noon, inaamin ang kawalang katiyakan, ngunit kinikilala na isang bagay ang malinaw. Lumabas sa kanyang pag-iisip, hinarap ni Raz ang mga estudyante, na nagsasabing kamakailan ay iba't ibang tsismis ang kumakalat sa loob ng akademya. At bagaman ang mga bagay na iyon ay mahirap baliwalain, mayroong isang katotohanan na dapat nilang tandaan, na ang akademya ay isang lugar ng pag-aaral. Sa loob niya, nagpasya siya na protektahan ang kanyang mga estudyante anuman ang mangyari, at nagtaka kung anong pagpipilian ang gagawin ni Knox sa isang krisis gaya ng kasalukuyan. Nagnilay siya na bagaman si Knox ay kanyang apprentice, na ang mga iniisip ay hindi niya mabasa, matapos malaman kung anong uri ng tao talaga ito, naniwala siya na mapagkakatiwalaan niya ang anumang desisyon na gagawin ni Knox. Pagkatapos ay tinapos ni Raz ang aralin na inaanunsyo na tatapusin na nila ang klase para sa araw na iyon. Matapos ang klase, nilapitan ni Knox si Guthrie at tinawag ang pangalan nito at ang katulong ay magalang na tumugon sa pamamagitan ng pagtatanong kung ano ang kailangan nito. Iminungkahi ni Knox na dapat na silang umalis patungo sa ika-4 na commercial district agad-agad. Bahagyang nagulat si Guthrie na nagtatanong kung aalis na sila kaagad kung saan kinumpirma ni Knox na narinig niyang ang espesyal na kagamitan na ipinagkatiwala kay Arson ay natapos na at inutusang umalis na sila agad. Kinilala ni Guthrie ang utos at sinabing gagawin niya ang mga kinakailangang paghahanda. Nang hindi nila nalalaman, isang figure ang tahimik na nakatayo sa may pintuan, nakikinig sa kanilang pag-uusap. Pagkaraan, sa isang abalang kalye, nakatayo si Knox sa harap ng isang tindahan at tinawag si Arson, tinatanong kung nasa loob ba ito. Sa pagkarinig sa ingay sa loob, nagulat si Arson nang makilala ang kanyang kagalang-galang na bisita at binati ang batang master ng House Rainhafer, tinatanong kung pumarito ba ito upang kunin ang gamit na dati nitong ipinagawa. Sumagot si Knox na narinig niyang tapos na ito at hiniling na ipakita sa kanya ang gamit. Inimbitahan siya ni Arson sa loob, hinihimok siyang pumasok muna. Sa sandaling iyon, isang pamilyar na boses ang narinig na nagsasabing dumating na siya, na nagresulta sa paninigas ni Knox sa gulat habang tinatanong kung ano ang ginagawa ni Eleanor doon. Abangan!